Sa halip na pumasok kayo sa trabaho, nagbabasa pa kayo ng dyaryo. At nakaupo pa kayo sa sopa. Alam naman yung pinagbabawalan ko kayong mupo dyan. Anak, sana po uupo kundi dito sa sofa. Habang nagbabasa ako ng dyaryo. Pwede naman kayong maghanap ng ibang maupuan. Doon sa garahe, sa labas. Huwag lang dyan sa mga upuan sa salas na mahirap linisin. Sobra ka naman. Alam ko na, Elena, ang ibig mong sabihin. Ang posadas mo yan, yan ang dahilan kung bakit hindi ako pumasok sa trabaho ko ngayon. Ay, kakausapin lang Gusto ko, kausapin ka. Kakausapin lang pala niyo ako, hindi pa kayo pumasok sa trabaho. Pwede naman natin pag-usapan yan mamayang pag-uwi niyong mamayang hapon. Mahalaga ang pag-uusapan natin, anak. Gano'n ba ka-importante pag-uusapan natin, Tay? Para sa akin, mahalaga. Matanong kita, kami ba ang nanay mo ay pabigat sa iyo simula nung dumating kami dito sa Canada? Pabigat ikamo kayo ng nanay, bakit ko pa kayo pinapunta dito? Matagal kong linakad ang mga papeles nyo upang maging immigrant kayo. Ano po ba ang problema? Ako? Ikaw ang problema ko, Elena. Pati ang nanay mo. May dahilan po ba? Marami. Sabi ng nanay mo, dahil hindi na siya makapagtiis, uuwi na lang ako sa Pilipinas. Yun ang sinabi niya sa akin. Ang pagkakaalam ko po, magbabakasyon lang ang nanay. Nasabi ko na sa iyo noon, Elena, ang isinama ng loob ng nanay mo. At gusto ko uulitin sa iyo ngayon na hindi mo man lang siya tinangkilik bilang isang ina mo. Bagkos ikinahihiya mo pa na mas masahol pa sa isang katulong lamang. Alin, Elena, ang totoo? Ako ang tatay mo. Halos hindi mo ako pakainin sa bahay mo. Ilayo mo ako sa mga anak mo. At hindi karapat-dapat na ipakilala mo ako sa mga kaibigan mo na ako yung mamo. Ang kulang lang ay pagtabuyan mo ako. Alin ang mga totoo na sinabi ko? Mag-isip ka. Ang sinabi ko sa iyo ay totoo. Mag-isip ka. Wala pong katotohanan ang sinabi niyo, Tay! Yan ang malungkot na kasaysayan namin mag-asawa dito sa Canada. Dapat nga siguro, pare, umuwi ka na lang sa Pilipinas. Sundan mo na lang si Mare. Hindi pwede, pare. At bakit hindi pwede, pare? Nahiya ko sa mga ibang anak namin na naiwan sa Pilipinas. Kasi bago pumunta kami dito sa Canada, halos naibinta namin ang kabuhayan namin sa Pilipinas. Pasensya na, pare, Mare, kung natagalan ang pag-uusap namin ni Pare Dado. Okay naman ako, pare. Nakinig naman ako sa mga kwento mo sa pare mo. Anong masasabi mo, Mare? Halos magkapareho ang kasaysayan ng buhay natin dito sa Canada. Huwag na huwag tayong susuko. Ganyan lang talaga ang buhay dito sa mundo. May kasabihan nga tayo, ang anak ay maaaring matiis ang magulang, ngunit ang magulang ay hindi matitiis ang anak. Alam ninyo, hindi lang tayo nakaranas ng ganitong sitwasyon dito sa Canada. Marami akong nababalitaan diyan sa tabi-tabi na marami ang tulad nating may edad na ang nagiging biktima ng mga pang-aabuso. Tama ang sinabi mo, pare ko. Di magtatagal, mabibigyan pansin ng di ka nais-nais
na pang-abuso sa mga matatanda. Ito lang ang masasabi ko. Masakit na pangyayari ang nangyari dito sa aming mag-asawa na naging karanasan namin dito. Subalit, bilang isang magulang, pagpapatawad at pagmamahal pa rin ang nasa aming mga puso. At higit sa lahat, huwag tayong makakalimot na manalangin at mawala ng pag-asa hanggat may sumisikat na araw sa daigdig. Stretched